Nakuha niyo po ako? Ay, hamon po yan sa pagiging propeta. Panghuli, pagiging pare. Ano ba ang pagiging pare? Pag-aalay. Si Jesus, nag-alay ng buhay. At ano ang koneksyon natin bilang mga laiko? Na tayo din ay handang mag-alay ng ating sarili sa ating trabaho, sa buhay pamilya, alang-alang sa pakikibahagi sa pagkapari ni Kristo dahil sa sakramento ng binyag. Okay pa po ba? Alright, okay. Huwag kayong mag-alala, matatapos na. Ikapito na implication at response. Distinctions, not dichotomies, but communion. Gaganda po ng salita na yan. Una, distinction. Sinabi po ng dokumento na sa ating simbahan ay merong order. Yun po ang ibig sabihin ng hierarchy. Higher, holy. Archy, order. Holy, order. Merong Santo Papa, may obispo, may mga pare, laiko. Distinction by degree. Halimbawa, tayong lahat ay pare sa sakramento ng binyag. Pero may tinatawag na ministerial priesthood. At yon ang natanggap ng mga pare na naordinahan. Bakit? Kasi kailangan ng common priesthood ng leader. Nakuhain niyo po ako? Pero bago naging pare si Father Orly, siya'y naging laiko muna. Walang pare na hindi laiko muna. So, makikita natin na kung si Father Orly ay laiko muna bago naging pare, pantay tayo. In terms of degree, by virtue of our baptism. Pero may distinction because of the holy order that they receive. Why? Because we need leaders. Nakuha po ninyo? Yun lang nakikita ko medyo madaling paliwanag doon. At hindi dichotomy. May distinction, pero hindi hiwalay. Hindi pwedeng sabihin ng pare, ay kayo yung mga laiko, dyan lang kayo, makinig lang kayo ng makinig. Hindi pwedeng sabihin ng laiko, hayaan mo na yung mga pare lang dyan, tayo naman dito lang. Hindi. Paano yung binyag? Paano yung pakikibahagi natin, whether you are a ministerial priesthood or a common priesthood, sa pakikibahagi sa pagkapare, propeta, at pagkahari ni Kristo? Gets nyo? Second point, communion. Distinctions, not dichotomies, but communion. Makinig po kayo ha, ito. No competition, but complementation. Paano natin nakikita ang sarili natin na nagko-complement sa bawat isa? Kung walang pagkakahati-hati at ang isang hamon ng dokumento ay ang pagkakaisa, paano natin nakikita yon? Bigyan ko po kayo ng halimbawa para makita ninyo ng maliwanag. Sa level lamang ng parokya sa parokya. Halimbawa, nag-iingat ako sa mga examples, no? Sige na. Halimbawa, Archdiocesan Shrine of St. Anne. Tapos, St. Michael the Archangel Parish. Santa Ana, Hagunoy. Pagka Huwebes Santo ng umaga, baka ganito rin nangyayari sa inyo. Huy, pagandahin nyo yung altar of repose. Kasi alam ninyo, nung isang taon, ang ganda-ganda nung altar of repose, nung isang simbahan. Talo tayo! Kaya pala nagbibisita iglesia, kinukutiti niya yung pagkakaiba ng altar of repose nila sa ibang altar of repose ng ibang parokya. Pag yan ang mentalidad, may problema.
No communion. Iiba pa, ang ganda ng programa namin dito sa aming parokya. Yung isang parokya doon, wala. Pero iisang simbahan yan. Tapos isisihin pa yung pare. Kasi yung parish priest namin dito, active. Yung parish priest doon, deactivated. Dilapidated. Pero iisang simbahan yan. Communion yan. Or halimbawa sa isang parokya. Ito, kitang-kita. CWL, nag-medical mission. Narinig ng MBG, nag-medical mission din. Ba't hindi na lang kayo nag-usap? Diyos ko naman, iisa lang naman din ang gawain nyo. Mas marami pa kayong matutulungan. Isang simbahan niya. Kahit nga minsan sa uniform Diocesan Assembly. Maganda, meron tayong uniform. Kasi alam nyo, nung last assembly, may nakita akong parokya, pare-pareho sila. Nagkakaisa sila. Kaya ngayon, pagawa rin tayo. Yung mukha ni Father. At yung talambuhay ni Father sa likod. Patakan na natin, magpatato tayo. Yan. Naka, pag yan ang mentalidad, kompetisyon, at ano ang intensyon, no communion, then there is dichotomy. Another word for distinction, dichotomies, but communion is what? Unity in diversity. Unity in the essentials. Paano natin nakikita ang pagkakaiba-iba upang maging complement sa ating organization, sa ating simbahan, at sa ating kapwa laiko na naglilingkod naman sa iisang simbahan. Hamon po yan. Halimbawa ito, organization na ito, tinipon tayong lahat. Ang nag-iisip lang ba ay Council of the Laity? Halimbawa, ano ang tingin ng Council of the Laity sa isip nila? Kaming mataas. Kami ang pinakatugatog ng organisasyon sa lahat ng organisasyones ng Diocese ng Pasig. Kaya sumunod lang kayo. How do we involve other parishes in terms of organization? That's, I think, the call, the challenge, our response, an implication of the document Christi Fidelis Laici. Ito pa, isa pa. The issue of appreciation, and 15 minutes pa ako, na tumigil yung orasan ko The issue of appreciation and affirmation. Pasensya na ako kayo, pag tumitigil ito sinusunod ko No? Sorry 15 minutes pa, tumigil sana gumana. Yan. How do we affirm one another in the parish? Ito, tatamaan tayong lahat dito. Halimbawa, commentator, bago magsimula misa, or kaya pagkatas ng komunyon, patalastas. Ang greeters and collectors po ay humahanap ng mga bagong miyembro at ang edad, bla bla bla, at makipag-ugnayan lamang po sa opisina ng parokya or alinman sa mga miyembro nito. Alright. So itong si Mrs. A, nagkaroon ng interes. Naging miyembro. After 1 week, ng pagiging miyembro, umayaw na. Ano dahilan? Hindi ako makapasok sa kultura nila. Ayaw nila akong papasukin sa kultura nila. Bakit? Kasi po baka may kultura ang bawat organisasyon sa ating mga laiko, ang kultura ng exclusive. Halimbawa, Council of the Laity. Ang miyembro lamang dito dapat may 1 milyon sa bangko. Halimbawa lang yun, Ayan. Hindi na ako imbitahan niya. Kasi magandang kayo halimbawa ako.
Nakuha niyo ako? Selector. Ay, hindi natin kabagang yan. Sino yan? Hindi pala magaling magsalita. Huwag na natin anuhin. Mas magagaling tayong magsalita. Ayan. Exclusive. Nakuha niyo ako? Ayan. O, tigil na ako doon. Number 8. Okay po ba? Okay. Huwag kayong tawa ng tawa ha. Iuwi nyo iyan. Hamon iyan. Number 8. The vocation of every Christian is the call to holiness. Kung maalala ninyo, yan ang pambungad na highlight ni Bishop Milo sa dokumento ng Christi Fidelis Laici. Ang laiko ay tinatawagang maging banal. At ang pagiging banal ay hindi kung ano ang ibinibigay ng Western world. Kasi ang Western, yung mga European countries, ang pananaw ng kanilang pagiging banal ay bagbasa ng libro tungkol sa kabanalan. Magdasal. Ay, hindi ko sinasabing mali. Pero anong ibig sabihin ng kabanalan sa dokumento ng Christi Fidelis Laici? Life forms and lifestyles. Tatlo lang naman ang forma ng buhay. Buhay pag-aasawa, nandiyan ba? Ayan. Religious life, sa konteksto ng Katoliko, pare, madre. Pangatlo, single blessedness. Paano magiging banal? Dapat yung life forms tugma sa lifestyles. Halimbawa, kung ikaw ay may asawa, magbuhay may asawa ka. Hindi yung may asawa ka, oras ka na ng gabi, umuwi, at hindi ka nagpapaalam sa asawa mo. Kabanalan yun. Yung pagiging tapat sa buhay may asawa. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang paglilingkod mo sa simbahan ang nagiging dahilan ng kaguluhan ng pamilya mo, wag mong panindigan. Dahil mas mahalaga ang pamilya at ipasok mo ang simbahan sa buhay pamilya. Nakuha niyo ako? Pangalawa, religious life. Ang pare, ito po hindi galing sa akin, according to Archbishop Sok, at galing din sa dokumento na pastoral statement ni Pope Francis, yung The Joy of the Gospel. Gaudium, ano ba yung Latin? Yun na yun. Joy of the Gospel. Kaya magkaibigan kami ni Father Pareho kami walang alam. Ano sinabi ni Pope Francis doon? The joy of the gospel sa religious life. Makinigo kayo ha. Ang pare ay hindi binata. Ang pare ay kasal sa simbahan. Kaya ang pare hindi dapat umaastang parang binata. Ganon din ang madre. Ang madre ay hindi dalaga, dalana. Ano ang madre? Kasal kay Kristo. Kaya minsan ang mga madre may sing-sing. Simbolo ng kanilang pakikitipan kay Kristo. Ay ganun din ang single blessedness. Yung single, sa lengguwahe natin, mga matatandang dalaga at matatandang binata. Hindi ibig sabihin na ikaw ay walang asawa, hindi pare madre, sumasawsaw ka na lamang sa iba't ibang klase ng relasyon. Hindi. Ang kabanalan ay pagiging tapat sa iyong inakong commitment sa buhay. Di ba ang maliwanag intindihin? Kung ikaw ay may asawa at hindi pare, gugulin mo ang buhay mo sa buhay pamilya. Pero hindi sinasabing huwag kang maglingkod sa simbahan. May balanse. Yan, nakukuha niyo na. Kasi pag gumanon lang ako, gumaganon din kayo Kaya tingnan po ninyo ang tema ng taon ng laiko. Ayun Ayan. Holy Heroes. Banal na bayani. Yan. Ang tema sa taon ng laiko.
Tayong lahat ay tinatawag maging banal at bayani sa larangan ng ating pamumuhay. Kung ikaw ay laiko, buhay, pamilya, sa trabaho, pampolitika at temporal. Ikasyam, 15 minutes pa rin, ayaw gumalaw, ha? Ayaw, Pangsyam na implikasyon at tugon nating mga laiko sa dokumento, mga kabataan, the youth, the church of today, and the hope of tomorrow. And they are the boys of the lay faithful. Ano hamon? Paano natin pinahalagahan ang mga kabataan sa ating simbahan? Banggitin ko lang po mga direct quotation from Plenary Council of the Philippines 2. The youth constitutes a large and dynamic portion of the laity. Kaya nga ang hamon ko kung nakararami ang kabataan sa laiko, dito lamang sa asembleyang ito, huwag ko kayong masasaktan, ha? Ayan, nagtaas kayo ng kamay. Kakaunti lang pala tayo. Paano ho natin inaalagaan ng mga kabataan sa simbahan at sa parokya? Laiko po sila. Pangalawa, from the first Pajenpas, naalala niyo nung si Bishop San Diego pa ang obispo, kauna-unahang Pasig Diocesan General Pastoral Assembly. Nangyari ito sa St. Paul Auditorium, St. Paul's Pasig. Tayo po noon ay nag-create ng 4 pastoral priorities. Ano-ano yung 4 pastoral priorities na yon? Out of that assembly in the Diocese of Pasig. 1, preferential option for the poor. Number 2, formation of the clergy. Number 3, BEC. Number 4, preferential option for the young. Wala na, nakalimutan na rin ho yata yan. Baka yan ho, inaanay na rin na dokumento. May pagkiling sa mga kabataan. Kung sila ang nakararami sa miyembro ng laiko, bigyan natin ng kahalagahan ang kanilang presensya. Huwag nating uhusgahan. Hayaan natin silang pumasok sa mundo ng simbahan dahil after all, sila rin naman ay bahagi ng simbahan. Mga kabataan. The youth must not simply be considered as an object of pastoral concern for the church. The young people are ought to be encouraged to be active on behalf of the church and call them, tawagin sila to take leading role in evangelization. Nung kayo po'y nag-oorganisa, Sister Gigi, bawat parokya ilan ang representative? 20. Nung kayo'y nagmi-meeting, sinama niyo ho ba ang kabataan sa 20 dapat representative na yon? Or merong nagsasabi, wag na lang, tayo-tayo na lang yan. Di rin naman nila naiintindihan yan. Tayo lang nakakaintindi ng lahat. Tayo lang ang may kaligtasan. Yung mga kabataan na yan, Diyos ka, ba na ang buhay ngayon? Yan, naiiba na. Nako nyo ko? Or baka pwedeng unahin ang kabataan. Kung 20, 6, sila ang nakararami, tawagin sila.